Napakabobo pala talaga ni Yahweh, no? Yung Diyos na nasa lumang tipan. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng muka yung mga Kristiyano at Kristiyana para sabihing all-knowing yung God na yon. Paano naging all-knowing yung God na yon? Dito pala ang kailangan na nating ayusin ang approach. Hindi ito simpleng tanong, kundi reaksyon na galing sa maling pagkakaintindi sa text. Mga ka-good news, kapag mali ang basa mo sa scripture, mali rin ang magiging conclusion mo tungkol sa Diyos. Sa Isaiah chapter 55 verses 8 hanggang 9 ang sabi, ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Hindi mo pwedeng i-judge ang Diyos gamit ang mababaw at paputol-putol na pagbasa. Bakit? Kasi kapag mali ang pagkakaintindi mo sa text, mali rin ang magiging tingin mo sa Diyos. Isipin mo ba naman, nung kinagat ni Eva yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal at nagtago sila ni Adan, hinanap pa sila ni Yahweh. Hinanap pa sila ni Yahweh. Nasaan ka, Adan? Oops, teka lang. Mahalagang makita natin ang context. Una sa lahat, alam ng Diyos kung nasan si Adan. Ang tanong na nasan ka ay hindi kulang ang kaalaman ng Diyos, kundi para harapin ni Adan ang kanyang kalagayan. Ito ay relational, confrontational, revealing. Ipinapakita ng Diyos ang kasalanan at tinatawag ang tao na umamin. Kaya hindi nagtatanong ang Diyos dahil wala siyang alam, kundi para harapin mo ang katotohanan. Nung pinatay ni Cain si Abel, tinanong mo pa si Cain, nasaan yung kapatid mo na si Abel? Ganyan ba yung all-knowing? Paano naging all-knowing yun? Parehong pattern. Alam ng Diyos ang nangyari. Pero ang tanong na ito ay para ilantad ang puso ni Cain, para ipakita ang kasalanan at para bigyan siya ng pagkakataong magsabi ng totoo. Pero anong ginawa ni Cain? Nagsinungaling siya. Sa Genesis chapter 4 verse 10 ang sabi, ang dugo ng kapatid mo ay sumisigaw. Ibig sabihin malinaw, alam ng Diyos ang lahat. Kaya hindi kulang ang kaalaman ng Diyos, kulang ang katapatan ng tao. Tapos, nung malaman mo na sumuway si Eva at Adan, sinabihan mo yung Espiritu Santo at yung anak mo na naging kawangis na natin si Eva at Adan, palayasin na yung mga yan. Baka kainin din nila yung bunga ng Tree of Life. Baka kainin din nila yung bunga ng Tree of Life. Hindi ka sure. All-knowing ka pa niyan? Hindi ka sure? Baka. Paano ka naging all-knowing nun? Dito kinakailangan nating maging precise sa language. Yung salitang baka, hindi expression ng uncertainty ng Diyos, kundi pagpapahayag ng consequence. Sa Genesis chapter 3 verse 22, ang punto, kung kakain sila, mananatili sila magpakailanman sa fallen state. Kaya sila pinalayas, hindi dahil hindi alam ng Diyos ang mga mangyayari, kundi dahil alam niya ang magiging resulta. Kaya ka-good news, ito ay sabay na judgment at mercy at the same time. Ang salitang baka sa text ay hindi kakulangan ng kaalaman ng Diyos. Ito ay babala ng consequence. So mga ka-good news, maging malinaw tayo, hindi problema ang Diyos. Ang problema ay maling pagbasa sa Biblia. Kapag binasa mo ang scripture na hiwa-hiwalay at walang context, lalabas talagang mali ang Diyos sa paningin mo. Pero kapag binasa mo ito ng tama, makikita mo na ang Diyos ay all-knowing, just, at holy. Kaya huwag tayong magmadali sa conclusion. Intindihin muna natin ang text bago natin husgahan ng Diyos. At mga ka-good news, tandaan, hindi nagkakamali ang Diyos. Ang kailangan ituwid ay ang maling pagkakaintindi natin sa Kanya. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.